Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Ang DCGB aktibong miyembro iyan kan kapisanan ng mga broadcasters ng Pilipinas ang KBP, Philippine Standard Time halay sa Pag-asa, alas 5:01 nin pagkahapon. Alas 5 ng hapon, oras na para aramon ang mga maiinit na bareta kanaldaw na maruluan sa agas sa mga periodiko, radyo asin telebisyon. Enot naman din ang ngunyan sa DZGB Bareta alas 5. Mga bareta ngunyan para sa aga. Enot na tinipon sa DZGB Newsbase. DZGB Bareta alas 5. Kaiba ang field reports kan Mega Force Patrol. Halin sa iba-ibang parte kanalbay asin kabikolan. Ngunyan, uya ang sa ibong tagapagbareta. Diyos marhay na hapon sa pangarantabi kan News Base asin kan Mega Force Patrol. Ako po sa indong magiging tagapaghatod bareta si Pio Fernandez. Ngunyan sa detalyes kan bareta enot sa lado lokal. Nasa linya sa muyang chief reporter si kumpadreng Jimmy. Chief Jimmy, marhay na hapon. Please go ahead. Nagsusurupay ngunyan ang mga paroy gikan sa mga parauma digdi sa 3rd district sa mga bodega kan NFA kung sa'y nangyari ini dahilan sa mas mahalan pagpakalmin produktong paroy sa National Food Authority kaysa sa mga pribadong rice traders. Basado sa pag-aaram kan DCGB nyo sa mga parauma, ang presko o bagong aning paroy 18 pesos ang kilo sa NFA ang presyo, mantang sa pribado nasa 14 pesos. Mga clean and dry naman 24 pesos sa NFA. Nagluluwas na preferensya ngunyan kan mga parauma para sa pagpabakal kan mga inaning paroy iyo ang irimisa sa NFA. Bilang resulta, haros ang mga bodega para noona kaya sa ngunyan sige an hanap kan NFA nin mga bodegang aarkilahon sa pagsabing marahay an aning ngunyan haros nakulon ang mga nagre-remisa nin paroy sa National Food Authority. Mga dagdag na bareta, Jimmy Nasalita, DCGB News. Ang baretang ini hatod sa Indukan. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Thank you so much, Chief Jimmy. Diretso kan dispatsos kan bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Kumpadreng Al Armario. Kumpadreng Al, marhay na hapon. Please go ahead. Mahigpit na naman ngunyan ang gobyerno lokal kan Legazpi sa mga paratsinda asin naninigarilyo. Dakol na naman ang tigwaparada rakop sa barangay. Multa nin ribo asin 500 sa mga aktual na naninigarilyo. Ang ordinansang ini kan syudad ginibo kan enot pang administrasyon binilog ang smoke-free committee para mag-income ang syudad. Ang tigwaparada rakop ngunyan iyo ang mga saradit na sari-sari store asin user ng sigarilyo. Alagad ang mga darakulang negosyante asin supplier ipabayaan sana na magtirinda nin sigarilyo. Al Armario, DCGB. Thank you so much, Chief Kumpadreng Al. Ngunyan sa detalyes kan mga bareta sa lado lokal o nasyonal bilang simbag sa mahigpit na seguridad para sa ikaapat na State of the Nation Address o SONA ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa Hunyo 28, 2025. Sinuspender kan Philippine National Police ang Permit to Carry Firearms Outside of Residence o PTCFOR sa bilog na nasyon. Base sa abiso kan PTCFOR Secretariat kan PNP, efektibo ang suspensyon poon alas 12:01 nin magahon sagkod alas 11:59 nin banggi sa Hulyo 28. Maut kay ini na maibitaran an anuman na insidente na pwedeng magkausa nin patakot sa katrangkiluhan mantang pigigibo ang SONA kan presidente.
Mientras tanto, sinurog ka nagkaperang senadores ang pangapuda ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na courtesy resignation kan mga miyembros kan gabinete na may katuyhan na i-recalibrate ang sa iyang administrasyon matapos ang eleksyon. Sigun kay Senate President Abogado Francis Cheese Escudero na kinakaipuan kan gobyerno na mapagkakatiwalaan na katuwang sa pagmamanihar kan nasyon. Tinaawan doon kan senador na dapat magpuon sa laog kan administrasyon ang pagpapakarahay kan liderato. Mientras ang daay maning nahihiling nasala si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada sa ginibok ang presidente, lalo na kung ang lakdang na iniparte kan esfuersos na bumilog ning sarong liderato na kayang maghatod nin matibay, may paninimbagan asin nagsimbag sa pangaipukan tawo. Para naman kay Senador Sherwin Gatchalian, dapat magserbing pagkakataon sa mga gabinete ni Presidente Marcos na aramon ang sa indang mga performance. Mientras tanto, sa katakod na bareta, ipinahayag kan Kamara de Representantes ang suporta sa naging lakdang ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na magkaigwanin balasahan sa mga liderato kan gabinete. Sa sarong opisyal na pahayag, sinabi ni Speaker Martin Romualdez na ang desisyon ini kang presidente sarong dakulang lakdang asin pagiging totoo kang presidente para sa ikakarahay kan Pilipinas. Handa naman ang Kamara na makipagtagbangan sa bagong gabinete tanganing bumilog nin trabaho, pababaon ang presyo kan pagkaon asin mapakarahay ang serbisyo publiko. Pinakusugmaan kan Kamara sa indang oversight role tanganing maibusol ang agenda kan administrasyon. Mientras tanto, sa katakod pang bareta, tinaawan doon ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na dapat ang mga isasalida sa mga mababakanting posisyon sa gabinete ay ang madalagan sa 2028 national elections. Para kay Pimentel, ang mga non-political personalities iyon mas magiging objective asin scientific sa indang trabaho. Naglalaom naman si Senadora Nancy Binay na dai magbubunganin delay sa mga serbisyo asin proyektos kan gobyerno ang pagkukortesi resignation kan mga miyembros kan gabinete. Hinagad ni Binay na dapat maging makaskas ang pagsalida kan si isay man ang miyembro kan gabinete na mahali sa puwesto. Pabor ang grupo kan mga negosyante sa nasyon na gibuhon ang pangapulan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. sa mga miyembros kan gabinete na magdimitir sa pwesto. Sigun sa Management Association of the Philippines o MAP na maikonsiderar ini na pagtaon ng importansya sa lider na may prinsipyo asin paninimbagan. Sinabi ni MAP President Alfredo Panlilio na sasabutan nindaan kasuguan kang presidente. Maging sa mga pribadong sektor, pinaggibo man ang pagsalida ng liderato, susog sa talento para mas ma-improve ang performance kan sarong organisasyon. Dagdagan tan detalyes kan mga bareta sa lado lokal. Nasa linya man si Angel Mustaza. Angel, just marahin hapon. Please go ahead. Kinonfirmar ni Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo na may ipreluwas na sindang preventive suspension order at show cause order sa bus operator kan pasaherong bus, partikular na ang Bobis Liner na involved sa road crash nagresulta sa paggagadan kan tulong individual sa barangay sa Pulang di Albay kan Mayo 22. Sa ibong kainit, tiglinaw ni De Feo na baka bilog na Bobis Liner ang sa kapanasabing suspension dahil lang ka nagbabasa sindasa na irehistro nga prangkisa. Panaliwanag niya na sa involved nga vehikulo, solamente ang prangkisa kaini na may sarong rehistradong unit ana apektado. Sinabi pa ni De Feo na basado sa pinaka-ultimo nindang informasyon sa involved nga bus, ibig pagsapsap na ini dahil sa day naman mapapakinabangan dahil sa danya sa iwinalat kan makusog na banggaan sa nasabing lugar sa nakalihis na aldaw.
Mga dagdag na bareta, Angel Mustaza, GCGB News. Thank you so much, Angel. Mientras tanto, sa iba pang detalyas kan bareta sa lado nasyonal, formal nang binati o kaya pinagtawan ng Enhorabuena kan Japan ng Pilipinas dahil sa pagkakapresidente kaini sa 78th World Health Assembly. Nangyari ang nasabing lakdang sa bilateral meeting kan Japan asin Pilipinas sa nasabing aktibidad sa ining patunay kan matibay na koneksyon pang salud sa pag-ultanan kan duang nasyones. Ipinahayag kan Pilipinas ang pasasalamat sa suporta kan Japan sa pagiging membro kaini sa UNAIDS Program Coordinating Board, mantang sinabatman ang pagiging membro kan Japan sa WHO Executive Board. Pinagtawan ng prioridad sa pag-ururon ang Universal Healthcare Knowledge Hub kung saan kasabay ang Pilipinas bilang pilot country sa tabang kang World Bank. Katuyuhan kaini na mas mapakusog ang sistema kan pangsalud sa bilog na kinaaban. Ipinahayag man kan Pilipinas ang plano kaining magpakusog nin Pharmaceutical Development Zone asin pig-imbitaran ang mga Hapones na mga nasa drug business in vaccine manufacturers na mamuhunan sa Pilipinas. Kasabay sa mga isyong pinagtukar ang global shortage kan bulong kontra tuberculosis asin ipiglatag ang Pharmaceutical Association of Japan may kinaaraman sa bagulbol na proseso kan Food and Drug Administration o FDA approvals na tulos naman na sinimbag kan Pilipinas. Pigmidbid kan Japan ang espuersos kan Pilipinas sa pagpapakarahay kan patient safety bilang parte kan dekalidad na serbisyong pang salud. Mabualtan detalyas kan mga barata pakalis kan nagkapirang pagirumdum. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Naghahanap ka ng kabalikat sa asenso at taman ang urig mo asin mag-asenso ang negosyo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag, serbisyong totoo, produktong garantisado. Ang Uno Plus asin urig mo, ang gamat na gusto. Uno Plus matabang sa imo. May Uno Plus na kalidad, mag-Uno Plus, mag-Uno Plus. Asa sa imong mauwag. Sa Uno Plus, kalidad na masasarigan mo, serbisyong swak sa imo. Magbisita sana sa Uno Plus Facebook page. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe,
suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ako si Real. I used to be a McDonald's crew. Ngayon, film director na ako. Ako si Tess, McDonald's crew noon, Assistant Vice President for Operations na ngayon. Ako si Cha, former McDonald's crew. Ngayon, professional volleyball player na. Ako si Eric, nagsimula bilang crew. Ngayon, operations manager na sa McDo. Dahil sa McDo, easy maging best me. Gaya ni Real, Tess, Cha at Eric, ikaw din. You can discover your best me at McDo. Learn lifelong skills when you join the McDonald's team today. Apply at the McDo PH Careers Facebook page or visit a store near you. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo sa maabot na ika-24 kan Enero 2025 alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Dimples Romana po, tinatanggap ang award for Best Supporting Nanay. Ang suporta ko sa pagbibigay ginhawa, Generica Drugstore. May maalagang pharmacist, mabibigyan ka ng alternative generics na singbisa ng branded sa presyong abot kaya. Up to 85% ang matitipid. May libreng konsulta pa with partner doctors. Tara na sa Generica Drugstore. Suporta natin sa ginhawa. Ginhawang Generica. If symptoms persist, consult your doctor. Tayong mga ina may suporta sa ginhawa, Generica Drugstore. Dimples Romana po para sa ginhawang Generica. Attention! Attention! Mga paraantabay, may marhay na bareta! Ang DZGB nasa cellphone na! Yes po! Madadangog na ang DZGB sa saindong mga cellphone. Sa katuyuhan na mas lalo kamong mapagserbihan asin dagdag na konbenyensya sa saindong gabos, ang DZGB pwede nang ma-access sa paagi kan sa indong cellphone. I-download lang sa saindong mga Android phone ang DZGB app sa paagi kan Google Play Store asin Apple App Store asin hanapo ng DZGB Live. I-install sa saindong gadget asin malinig nindong madadangog ang DZGB. Libre po ini. DZGB. Number 1 na, may Facebook Live pa. Ngunyan, may DZGB Live app na. O, ano pang pigahalat nindong mga paraan tabay? Download na! Diretso kan detalyes kan mga bareta sa lado nasyonal personal na binisita ni Philippine National Police Chief General Romel Francisco Marbil ang mga rehiyon kan Ilocos asin Central Luzon. Inibilang pagpapakusog sa saindang komandansya susog sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na siguruho na ligtas asin makusog ang mga komunidad. Enot man na binisita kan PNP Chief ang Mapandan sa Pangasinan kung saan pinag-inspeksyon kanyang operasyon para sa police visibility. Pighiling man ang kakayahan kan mga pulis sa body-worn cameras na iyon nagbubusol kan transparency, siring man kan accountability sa saindang mga ginibong operasyones. Lauman sa masunod na simana ang dagdag bawas sa produktong petrolyo. Sigun sa Department of Energy, base sa apat na aldaw na trading, lauman ang 15 sentimos na tapyas or 30 sentimos na dagdag presyo kada litro kan gasolina. 20 sentimos na naman sagkod 40 sentimos naman ang tapya sa presyo sa kada litro kan kerosina. Dai manin paghiro sa presyo o sagkod sa 40 sentimos man ang pwedeng itapyas sa kada litro kan krudo. Ang posibilidad na pagkakaigon ng rollback iyan dahil sa oil storage facilities hale sa Iran export terminal. Mantang ang posibilidad naman na pagkakaigon ng price hike iyan dahil sa global oil demand.
Ipinairarom sa verifikasyon kan opisina kan Defense sa Civil kung may koneksyon sa pag-uuran sa Mindanao ang pagkagadan kanapat na individual sa nasabing lugar. Sigun kay OCD Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno, tanganing maipreparar ang mga kinakaipuhan na tabang sa pamilya kan mga nagadan. Base sa report kan Defense sa Civil, suminakat na sa haros 49 na pamilya, katumbas ininin halos 242,000 na personas na apektado hali sa 144 mga barangay sa rehiyon kan Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Davao, Soc Sargen, asin BARMM. Sa nasabing numero, sobra sa 6,000 na katawan parameter sa naka-star sa siyam na evacuation centers, mantang ang iba naman mas piniling magtinir sa saindang harong o maki-star sa saindang kafamilya. Nakapag-rehistro man ang OCD nin 7 tinampo asin tulong-tulay na dai maagihan kan mga motoristas, mantang 121 na mga kaharungan ang nadanyaran kung sa 98 ang partially damage asin 23 ang total na damage. Igwa maning na i-report na landslide sa nagkapirang lugar sa Mindanao. Padagos na bubukudon kan Department of Transportation o DOTR ang mga online scammers, siring man ang mga fixers kan driver's license. Patanid ini kan ahensya kung magpapadagos sinda sa panluloko asin pagbugtak sa kaligtasan kan publiko. Ang pahayag ginibo ni Transportation Secretary Vince Dizon, susog naman sa direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. na pakarayon ang sistema asin siguruhon ang road safety. Kasuodma parehong pighampang ni na DOTR asin Philippine National Police Anti-Cybercrime Group ang sarong online seller na nagpabakal kan peking driver's license asin persons with disability o PWID sa ginibing operasyon sa Valenzuela City. Aprobado na kan Department of Budget and Management ang 10,000 na non-teaching positions para sa Departamento kan Edukasyon. Sigun kay Budget Secretary Amina Pangandaman, ang lakdang na ini matauning suporta para sa mga paratukdo. Paglilinaw kan opisyal na afuera ini sa 16,000 na bagong teaching positions na sa indang inaprobaran kan nakalis na semana. Dagdag pa kainin ang inaprobaran na posisyon, iyon ibubugtak bilang Administrative Officer 2 na igwang salary grade 11 asin ini ipapalakop sa mga elementary schools, junior high schools asin senior high schools sa bilog na Pilipinas. Pigtutugutan na kan Energy Regulatory Commission o ERZ na magpadagos ang duwang big ticket transmission projects kang National Grid Corporation of the Philippines o NGCP na minamontar nin 32 bilyones de pesos. Ang duwang proyekto kan NGCP ang Western Luzon 500 kilovolt backbone project stage 2 na nagkakantidad ng sobra sa 18 bilyones de pesos, mantang ang Nagsaag Santiago 500 kilovolt transmission line project ang nagkakantidad nin 13 bilyones de pesos. Pagkatapos ng hararom na pag-aadal asin paghururon, inaprobara na kan ERZ ang mga proyektos pero ipapaserarom man giraray sa pag-prioritize kaya pag-optimize basado sa aktual na paggamit kaini asin an magagasto sa proyekto basado sa opisyal na resibo, mantang ipapairarom ini sa proseso nin pag-reset sa kabilugan kan Regulatory Board. Ultimong detalyes kan Bareta, gigibuho na ang reforma sa pagkuanin value-added tax refund basado sa Revenue Memorandum Circular numerado 37 na ipinagpaluwas kan Abril 10 kaining taon. Segun kay Bureau of Internal Revenue Commissioner Romeo Lumagi Jr., maut kaining mas maging madali asin malinaw ang mga pigahagad ng dokumentos pagmakuanin VAT refund. Sa irarom kan panibagong sistema, posible na magpasa nin mga sertifikadong kopya nin resibo ang mga ma-file imbes na original na resibo kung sa dapat sertifikado ini kan mga otorisadong opisyal o empleyado. Kaiba sa mga hinali na rekisitos ang mga dokumentong magpapatunay na rehistrado sa Securities and Exchange Commission o Department of Trade and Industry ang negosyo asin ang mga kopya nin import entry and internal revenue declarations. Segun
Ayon pa sa ahensya, dahil naman kaipuan ang mga dokumentong nagpapatunay nin export of goods o services dahil ang Export Marketing Bureau kan DTI ang nag-iimbestigar asin nag-i-issue kan nasabing sertifiko. Sa pangaran ka nagsururat kan informasyon sa pangmayon ni News Director Mardela, si Jan Matthew Balyaran asin si Nicole Ann Gloriani, Mega Force Patrol, June Napoli sa Master Control sa IT, si Jerome Nico Martinez. Ako po si Pio Fernandez. Salamat. Diyos marhay na hapon. Radyo Balagon Kaito, DCGB